sa Trinity gihapon, pero maadto ta sa ginatawag nga the essence of God nga kani siya nagapadayag ang pagka oneness of God, no. Oneness pero kwan sila kanang three distinct personalities. Put pasabot nga lahi ang God the Father, lahi nga person or lahi nga individual, lahi pod ang God the Son nga person or individual, lahi pod ang God the Holy Spirit nga isa ka individual. So three distinct personalities pero ang ilang pagkahiusa mao ang ilang kinaiya, the essence of God. So sa atong pagpadayang pagtuon mag-pray ta, check sa atong kagalingon kung naay something to confess if necessary, no. Tapos pag gumanana pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Then pag gumanana iga-voice out na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga Amahan, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa moa sa pagtuon sa imong pulong for our own good nga agatos which is divine good nga sa mag-operate kami permi always in the sphere of God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ nga sa imong mga pagtulunan nga sa pagtuon niya na ma-apply sa among kinabuhi in every life situation. Nganigan po kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa mga kamaturan sa mga pulong as our divine teacher nga sa pag-enlighten sa moa bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa ding Ginoo nga sa eksakto jud nga pagsabot sa imong mga kamatuoran nga dili by our own intellect or whatever Ginoo nga capacity of our own academically, kundi Ginoo sa imo jud nga grasya sa imong pamagi ginanangop na ginapasalamatan pinagi sa Lord Jesus Christ. Amen. Okay, divine essence. So tanawon sa nato diri. Divine essence dira nahiusa ang Dios. In other words nga ang Dios nga ginatuohan nato. Oops, asa na to akong kwan. Nga isa gihapon ang ato ang Dios, meaning to say nga we are monotheistic. One God tungod kay isa sila ka kinaiya, no. Nga besides nga naa sila, they are in three distinct personalities, no. So mao ni ang God the Father, the first person of the Godhead. Ang second person of the Godhead is God the Son, kag ang third person of the Godhead is God the Holy Spirit. So lahi sila nga individual, mao nang person. Dili nga person nga kanang makita, kundi individuality, no. Pero isa lang sila sa pagka-Diyos tungod kay ang isa lang ang ilang kinaiya. Kani ang ilang kinaiya isa lang. So kung ang God the Father is sovereign, ang God the Son kag God the Holy Spirit is sovereign pod. Kag tapos mo na righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, meaning to say nga never change, kag veracity, ka truth, He is the God of truth. Usa lang sila ka kinaiya, co-equal, co-eternal, kag co-infinite. So mao na ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay. Nga usa lang sila pero lain-lain sila personalidad o kon individuality. Mao na nga magatuon kita sa divine essence, kani mao ni yang essence ang kinaiya sang Dios. Mao na atong pagatunan, sovereignty, righteousness, justice, love, no, hangtod sa veracity. Okay, so nagtuon kita nga ang Dios is sovereign. Ang Diyos is sovereign. So labaw siya sa tanan. Sa tanan niya nga mga desisyon. Remember nga ang God is perfect. Tanan niya nga desisyon walay angay nga ika-question jud kay labaw siya sa tanan. So kung naay tawo nga mo-question sa Dios, number one, o kung naay ginatawag nga kung kinsa man ang mo-question sa Dios, number one jud si Satan sa pag-question. Kay ngano man tungod kay si Satan was judged na nga to be bound to the lake of fire,
si Satan. Pero naana sa mga kumbaga pa apila nga sa kinaiya san Dios o kon sa pagka-Dios san Dios tungod kay dili siya gusto nga malabay sa lake of fire. So mao na nga usa na sa mo reklamo. Remember nga si Satan na-judge na siya in eternity past tungod sa iyang 5 I wills, no? At the same time, ang 1/3 sa fallen angels, na-judge na sila. Kaya lang, sa isa kabutang kung nganong gitugas ang Diyos ang tao para sa pagresolba ng reklamo ni Satan, nga gidjudge sa Diyos nga lake of fire na, to prove nga ang decision sa Diyos as sovereign, tama jud, eksakto jud. Sumana nga si Satan hangtod ron. Wa pa nahaboy sa lake of fire nga besides ni ana ang lake of fire na ana. To prove lang nga ang Dios is sovereign jud sa labaw sa tanan nga ang iyang desisyon eksakto jud. So number 1 jud si Satan nga mo reklamuhay. Mao na pud nga usay ang mga tawag nga logic sang tao magkaparehas pud kay Satan nga halimbawa nga ngano nga ilabay mo ako sa lake of fire nga God is love man. Gugma man ka ngano nga ilabay mo ko sa lake of fire. Isa pod siyempre si Satan kumbaga pa sa creation sa Dios kanang precious kayo siya, kanang daw special yun siya nga pagtugas sa iya. Ngano nga ilabay siya sa lake of fire? Nga salig kay Dios ka, basta ka lang mo decide nga ilabay mo ako sa lake of fire. Ana po klase nga mga rason. So mao na nga nagatuon kita sa divine essence, usa na din na ang love sa Dios, no? Nga bisan pa nga si Satan or ang tao nga unbelievers ilabay sa lake of fire, still ang love sa Dios naadjot. Sana nga pamagi. O mao na nga sa pagka-sovereign sa Dios nga labaw sa tanan, hangtod ron walay ikareklamo si Satan sa tanan nga mga judgment sa Dios. Wala. Kay nga no, kay si Satan mismo kag ang uban nga 1/3 sa fallen angels, no, naghimog mga violations. Halimbawa tong mga fallen angels sa Genesis chapter 6. Violation to nga nakipaghilawas sila ang uban nga fallen angels, wala ni uban si Satan ato. Ang uban nga mga fallen angels sa o nakigminyo sa mga tao nga babae. Violation na. Violation. Kay dapat kung maminyo ay man, angels sa angels, of their own domain unta, tao sa tao, hayop sa hayop, according to their sa ilang nga rasa. Halimbawa, iro sa iro, kanding sa kanding, hindi pwede na mag-cross rate, violation na siya. So, tao sa tao. So, karon kay si Satan kay ang ubang nga fallen angels nakipagminyo sa taong babae. So, bawal siya. Dili pwede. Kung i-analyze nato to, gipasubo ni Satan ang iyahang mga sinakpan. Kay ngano, wala siya ni apil. Kay kabalo siya nga bawal to. So, gi-judge sila. Kag atong mga anghel nga nakipagminyo sa mga tao sa Genesis chapter 6. Katong nga mga fallen angels gilabay sila sa impyerno, ginatawag nga gihiang nga Tartaros. Amo na kung magtuon po kita sa doktrina sa impyerno, lailahi po nga mga klase sang impyerno po. Tartaros, bottomless pit, abyss, torment, no? Doctrine of hell. Okay. So wala ikareklamo sa ginatawag nga sovereignty sang Dios. So makita nato din nga ang God the Father is sovereign. Kag ang second person of the Godhead is sovereign. Meaning to say nga ang tanan nga authority naa sa God the Father, ang tanan nga authority naa kay Jesus Christ o kung sa second person of the Godhead, kag tanan pun nga authority
naapod sa God the Holy Spirit. Walay ikasupak ni ana jud sa tanan niya nga mga ginahimo o kondisisyon. Kay number 1 ni ana nga magasupak si Satanas para makalingkawas sa judgment sang Dios nga ilabay siya o kung ang iyang destination sa eternity is the lake of fire, no? The lake of fire. Makita nato na sa kwan. Let's see dire. Sa Matthew 24. Asa kanaya makita? 25? Matthew 25. So makita naton nga si Satan na-judge na siya, bound to the lake of fire. Si Satan. So makita nato din sa Matthew 25 verse 41. Then shall he say unto them on the left hand, no, sa kanisa sa sikang kami ni Jesus Christ, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So napreparar na ang ginatawag nga everlasting fire o kon lake of fire sa devil nga si Satan kag sa iyang mga anghel. Nadjust na sila. Kaya lang hangtod ron, sus kanusapan kung i-trace naton ang timeline, kanusapan na judge. Kaya lang hangtod ron, wala pagyapon sila gilabay sa lake of fire. So mahitabo ni siya pag human sa human history, nga katapusan ng history sa tao nga pag-judge sa Great White Throne Judgment. Kung kinsa man ang mataw din nga ulay sa nga mataw sa ibabaw sa kalibutan, kag mao ang pag human sa human history, muambak na si Satan kag ang iyang mga angels nga 1/3 sa everlasting fire o ginatawag nga lake of fire. So tama jud ang judgment sa Dios. Kaya lang giprove pa niya nga iyang judgment nga walay pabor-pabor, giprove niya sa kay Satan nga tama ang iyang judgment, mao na nga gitugan niya ang tao. Meaning to say nga to resolve the angelic conflict. So now mao na nga sa pagkalabaw sa Dios, wa joy angay nga ikareklamo. So adto ta dinhi sa ginatawag nga righteousness. Sulat na nato. So ang una dinhi is sovereign, iniagi naman taan nga ang Dios is sovereign. Sovereign. Iyang sovereignty. O karon ang iyang righteousness. Absolute righteousness. Inabutang na siya nga positive R. Positive R, buto sabot nga absolute perfect righteousness. Kaya nga no, kaya ang tao man ko negative R, buto sabot relative righteousness. Ginatawag na siya nga relative righteousness nga ginadetermine lang sa tao nga righteous ang usa ka tao. Halimbawa din sa tuon niya is righteous ni nga silingan. Tungod kay butan siya kayo, ala, kung unsang gahatag siya, tapos unsa pa din na nga nakaangay ka sa iya. Pero rin naman sa imong silingan nga sa wala, di ka ganahan kay stricto kayo, stricta, tapos unsa ba din na. So dili ka nakaangay. Mao nang tawag nga relative righteousness, human or human good. Pero sa Dios, kay siya ang standard, perfect yun siya, absolute yun ang iyang pagkamatarong. Perfect. So mao na ang pagkamatarong sang Dios, perfect goodness. So subong nga ang Dios is holy. Magtuon na po sa ginatawag nga integrity of God. Tapos
balaan siya, holy, tapos perfect yun siya, nga wala kay ikalali sa iya. Sa kabutan kay siya ang standard sa mga kaayo. Remember nga, it is impossible for God to lie. Imposible jud. So, ang tanan niya ginasulti is tama, perfect. Og tanan niya ginahimo is perfect. Wala kay kalalis. Sa to pa, kung magka-diferensya man ang tao o na something nga gihimo ang tao nga murag dili maayo, wala ikapasangil yun ang tao kundi ang iya mismong kaugalingon. Wala. Mao na nga nagatuon kita diri nga kada desisyon nato we are responsible. Nga pag-abot sa judgment sa Dios, walay ikalalis ang tao. Kay ang Dios is perfect. So siya ang talaksan sa atong ginatawag nga pagkaayo. Remember nga nagatuon kita duha ka klase nga kaayo, which is human good kag divine good. So ang standards ng divine good mao ang Dios. Siyempre kung human good, which is not good sa sight sa Dios, ang talaksan ana is tao. Remember nga ang tao ang iyang pagkamatarong dili perfect. Okay. So sa mga ginasulti nga ang pagkamatarong sa Diyos is flawless. Wala joy diferensya. Ang God the Father is righteous, perfect. Makita naton sa Isaiah 51 verse 8. Isaiah 51. Kadto ta sa Bible. 51 verse 8. Diri sa last niya nga portion. But the righteousness shall be forever. No. O, tanang-taning tibok nga verse. Nagabasa ko sa King James Version. For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool. But my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. So, na-address niya sa God the Father nga yung righteousness shall be forever. Ha? Kaluwasan? Sige daw. And my salvation from generation to generation. Pero ang word din na is upon my righteousness. Unsa man? Ha? 51:8? May basahan daw eh. Mo nang lisod sa mga Bible nato nga translated. Mo na nagabalik kita kung naay diferensya, nagabalik kita sa original language. Sige daw, palihog na basa. Unsa din na Cebuano? Sige. Kanon sila sa tangko, sama sa biste, tukon sila sa ulod, ingon sa balahibo sa kaniro. Apan ang kaluwasan nga atong ihatag, mulungtad hangtod sa hangtod, ug alang kini sa tanang kaliwatan. So, ulay righteousness din na. Pagkamaayo ta no. Kaluwasan ang gamit. Pagkamayo o kung katarong. Basta na ko'y pangutana sa essence pastor ba. Pero wala may huli din na pastor. Makadto ta sa integrity of God ang holy. Dira na. Holy. Na holy the integrity of God. Kay kanang holiness sa Dios magod. Sa napulo niya ka kinaiya, tulo ang gigamit sa Dios asa nga nahamuot siya. Sa to pa, aside sa 10 niya ka kinaiya, ang tulo lang mao ang ginagamit nga nahamuot siya nga iyang ginagamit dinhi sa kalibutan. Tulo mao nang the holiness of God. Ang iyang absolute righteousness, justice kag iyang love. Mao nang ginatawag nga the holiness of God. Nga dili nga pagkasagrado nga murag religious kayong dating kung paano kita mag-describe sang holiness. Nga murag nga galutaw-lutaw sa hangin unsa ba nga pagkasagrado. Sa una, nung naman ako, high school pa ko, lalo pa sa second year high school,
kanang Bible nga ginagamit nako, halimbawa no Bible, dili ko gusto nga patungan na sa uban nga mga libro ang Bible. Tungod nga nagatanaw ko sa pagkasagrado niya or kanang mailabay. Pero aside niya na nga daladala ko na siya nga pagtuluan sa ako ang bahin. Sus, pag-apil na ako Bible conference mga 1973-74, 1993-94 dito sa Buhangin nga kay Dr. wala lang, hindi lang sa pag-mention sa pangalan. Sus, pagsulti niya nga dito ko na challenge nga sulti niya, your Bible is not inspired by God. Gilabay pa dyan niya sa piano. Iko, hala. Di ba gisulti din nga all scriptures is inspired by God? Dito ko na challenge. Siling ko, tanang ko dabi og unsa ang rason niya nga ang Bible nato, kaning translated nga Bibles, is not inspired by God. Whereas nga nabutang din na nga all scriptures is inspired by God. So, sa uban nga mga pastor, naggalawas man. Ako yan na-challenge ko kung unsa ang iyang reason o mga reasons kung ano nga nagsulti siya proving nga ang Bible is not inspired by God. Dito, na-challenge ko. Dito ko nag-positive nga mag-learn pag yun much more. Kaya ang inspired di ay kanang original nga manuscript. Kay kani siya copies na siya nga translated. Mao na nga tanawa sa imong Cebuano, walay righteousness din na. Kaluwasan diretso. So murag gin scratch, wipe out nila or something, gilikayan nila ning but my righteousness shall be forever. Unsay purpose? Kag usahay pod ang righteousness gibalhin nila justice ug ang justice gibalhin nila og judgment sa mga translations, mga translating nga Bible. Ang uban pod ra na murang nagatuon tag canonicity. Ang uban pod din na gitransliterate nila, in other words nga gikopy nila sa original nga lengguwahe kana siya nga word kag ginhimo nga gin-Englishise nila or gin-Cebuanoize or unsa ba. Mao na nga sa mga Cebuano nga Bible, pero ambot og tanan ba nga translating nga Cebuano. Kay ang Cebuano naay NASB, naay King James ug naay NIV, no? Nga may posibilidad nga tanan, assumption lang nga tanan nga kanang pulong nga Jehovah gin-transliterate nila gikan sa original nga lengguwahe bisan pa sa iban nga pamulong nga wa nila gibadbad kay kana siya is Ginoo kung ibadbad siya sa ato ang lengguwahe. So Lord siya sa English. Mao na. Pero gin-transliterate nila gikan sa original nga pamulong nga Jehovah. Pero ang Elohim wala nila gin-transliterate, ilang gin-translate nga God. Pero ang connotation na dapat i-hold on unta na siya. Nga kana siya is plural kay tungod sa I am. Kay ang singular sang Elohim is Eloah. Eloah, E-L-E-A-H. Mao bitaw nagatuon kita sa divine essence o kung sa Trinity. Sa paghangop yun, sa pag-understand yun, ug unsa jud ang Dios. Mo na nga may balaan nimo kung unsa ang imuhang Dios. Nga Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ug ni Paul, ni Pablo. Nga Dios sa mga Israelites, ug bisan pa sa Gentile nga sila ni Noah, sila ni Job, Gentile man na sila. Mao na si Abraham nagsugod ang Israelites og Dios ni Pablo. Nga sa pagkilala karon nga kita nga mga Christians dinhi mao po na ato ang Dios. Or else kung di nimo nakilala ang imong Dios, wala kay Dios. Paano mo ma-Diyos ang isa ka Diyos kung di mo siya kilala? Paano mo ma-friend o masulti nga kana
gatuo ko sa iya pero di mo siya kilala. Imposible. O na nga, kung di mo kilala ang imong Diyos, wala kay Diyos. So, mo na nagatuon kita og Trinity or Divine Essence. So, kaning righteousness, my righteousness shall be forever. Pero sa uban, makita nimo da sa imong Bible, amot uban nga bad ra, wala na uban. Matay, basa tayo. Sa English, may righteousness. Di ka basa tayo. Ay, ikaw yung nakalog tayo. Sige tayo. Oh, 51:8. Katulad ng damit, ang mga taong iyan ay masisira. Sila ay tulad ng tela na magkainin ng tubig. Ngunit walang hanggan. Ano to? Ngunit, Ngunit walang hanggan para sa lahat ng salinlahi. Aking tagumpay ang pagliligtas. ay wala gyapon righteousness. Salvation gyapon. Abi nako na anak kay may pulong dito nga ngunit, but Ngunit walang hanggan man. walang hanggan lang. Walang hanggan para sa lahat ng Okay. salinlahi. So ang pulong din nga righteousness dili bud siya italics. But pasabot na ani siya. Sabi, tanaw ta daw di sa Pikas 51:8. Mao na nga paano nimo ma-prove nga ang imong ginabasa is tama? Dili lang kay tungod kay ang nabasa mo sa King James tama siya, anyet sa uban nga version sa NIV wala siya. So Isaiah 58:1. Cry but the voice. Actually, kung magbasa mag sa interlinear, ang pagbasa sa Hebrew gikan sa tuo paadtog wala, baliktad. Voice, tell my people their transgressions. Beta naton. Ay, Salvation. 58, 51:8 day. Salvation? Wala gyapon. Ano na nasbe? Tanaw mo na siya sa first nga page on. King James Version. New King James. Wala salvation na gyapon. New King James, kuya wa. Oh, kani may righteousness. May righteousness po diri, Jod diri. But my righteousness shall be forever. Upat pa jud ka 6. Oh. Sidaka. Oh. Sid au kau. Sid au kau. Okay. But my righteousness will be forever and my salvation. Sa New King James. New King James na siya. But my righteousness shall be forever. Oh. Ano dili, wala. Righteousness, dili, salvation lang. Oh. Pero righteousness and salvation Naa. is forever. Oh. Dili, on lang siya. My righteousness gahapon salvation is forever. Unsa Yung oh, matay, wala. Wala yung righteousness. wala righteousness. Wala, salvation lang. Sa ganun sa Tagalog ng righteousness, Pagkamatarong, kuan, ambot lang. Pagkamatarong ato ang maday lingwahe. righteousness Tagalog, pastor. Ha? Righteousness. Oh, Pagmatuwid. Ambot unsang sa Tagalog. Oh, Wala ko kakuan. righteousness. Pagmatuwid. Matuwid. Oh, matuwid. Ah. Mao nang mga short kita sa kuan ba? Short kita sa vocabulary sa unsa man, no. Mao na nga gigamit sa Dios ang Hebrew at the same time ang Greek kay perfect language jud sila. Perfect language. Kay ang naay mga tenses sa Greek nga wala sa English. Mao pud nga naay voice sa Greek nga wala sa English. Kay ang Greek is perfect language. May lang masulti nato nga murag awkward kayo ang Greek. Tungod kay ang ginabasihan naton is English. Pero pag Greek ang atong basihan, awkward po ang English. Pero perfect language yun, kompleto ang lingwahe sa Greek kaysa English. Mo na nga sa usa ka pulong sang Greek daghan sa English. Kag
perfect yun, specific yun ang Greek. Okay. So, ato tadi sa sunod. So, ang God the Father, labaw sa tanan, righteous yun siya. Nag-declare po din ni Jesus Christ sa Luke 18:19. Luke 18:19. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? Good. None is good. Para sa pulong save one. That is God. Kanina po ng chikon nimo, save one. Except God. Ngano nga sa English diri sa King James, save one. But God. Luke 18:19. Why callest me good? None is good except one. So ang word ring nga save one is except one. That is God. Ano? Except God alone. Sa ESV. Kaysa King James, ang good, save one. Save one. Ngano nga save man? So, mo nang ginatawag nato nga comparative studies nga kada version sa Bible, gina-compare mo siya asa ang the right word nga gamiton. Pero dili pod sa pagpili nga kung unsa lang ang gusto nimo na paangay, kung dili unsa jud ang eksakto gikan sa Greek, kay kanisya is Luke, naa sa ginatawag nga New Testament. Kay kung makadto ka sa New, sa Old, mo base ka sa Hebrew. Tapos kung ibase na po nimo siya sa Greek, matawag na siya nga Septuagint. Remember nga ang Septuagint is the first translated nga book nga Old Testament gin Greek nila. Kaya minungutanan as ko sa una nga ang first translated daw nga Bible is Douay version. Yung ko dili. Kung magsulti ka nga book, ang unang nga translated is Septuagint. Wala mo na gina-memorize, kundi ako lang ginatuuhan. Mao na nga register na siya. Kaya mao nang principle sa ginatawag nga mental attitude. Na kung unsang imong ginatuuhan, ma-register yun na sa imo. Dili yun na mawala. O halimbawa, kung sa math pa, 1 plus 1, bisag wa nimo na gina-memorize, equals to, yun na. So, save one. Ambot, so unsa sa yung mga badbadra. Pero, except one, that is God. So, si Jesus Christ, gina-confirm niya din, ginapamatunan niya, nga ang Diyos lang Diyod ang tinuod. Now, si Jesus Christ, the man, ang iya sining ginapin point nga Diyos is God the Father. So, ang God the Father is good. Tanaw ni. See. Good. Okay, agatos. Kaning pulong nga agatos is divine good. Diyos nun jud nga kaayo. Kaning pulong nga agatos. Kay nga nung nga nagasulti jud ta nga Diyos nun nga kaayo, kay naamang ko human good, which is kalos. Mao nang pag-differentiate sa duha. So, kaning agatos is divine good. Kani. Kay ang kalos, K-A-L-O-S, K-A, na kani siya nga kalos. Mao ni siyang human good ang kalos, K-A-L-O-S nga kalos. Dili nga si, kundi ki. Kay Greek word na siya ang kalos. So, walay uban nga Diyos nun nga kaayo kung dili ang God the Father Jud. Remember nga ginatun-an nato din nga ang God the Father is righteous. Perfect righteousness. Maupod sa John chapter 17 verse 25. John chapter 17 verse 25.
O righteous Father, the world has not known thee, but I have known thee, and this have known that thou hast sent me. So may kuan siya kay wala din kang Jeremiah. So ang God the Father, the first person of the Godhead, gisulti din ni Jesus Christ nga righteous jud, perfect righteousness. Mao nang comparison din ni sa ginatawag nga human good. Okay. So perfect ang pagka-righteousness ng God the Father. Remember nga ato ang righteousness is relative, dili perfect ang iya sa tao. So ang God the Son pod is righteous. Basahan nato din sa Hebrews 7:26. 7:26. Ginapakita nato din ang righteousness ng God the Father. Tapos ang God the Son righteous po siya, which is Jesus Christ, kay nagpakatao ang God the Son, the second person of the Godhead. Kag ginadeclare po siya nga righteous, nga same sila sa kinaiya sang God the Father kag sang God the Holy Spirit. Meaning to say nga si Jesus Christ is God. Kaya lang kung magtuon na po kita sa doctrine of kenosis, ginsit aside niya ang iyang pagka-God. Wa niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, kundi lang iyang pagkatao lang para sa pagbayad sa ato mga sala. Kay kung dili niya i-sit aside ang iyang pagka-Diyos, di jud siya pwede nga magbayad sa ato mga sala. Kay He is holy. At the same time, dili siya mamatay. Kay He is God. Kay He is eternal. At the same time, si Jesus Christ voluntarily pod nga ginsubmit niya ang iyang kinabuhi sa God the Father. Kay kung dili, di pod siya mamatay. Bisan pa siya is man, tao, pero kay siya is sinless. So kung di niya i-submit ang iyang breath of life sa God the Father, sa iba dito siya gilansang sa ibabaw sa cross, di po siya mamatay. Kay siya is sinless. Sama sa kay Adan sa garden sa Eden, nakatungwa pa siya nakahimo og sala si Adan. Di po siya mamatay. Ang iyang pagkatao kay sinless sila. Nisugod ang kamatayon sa kay Adan sa garden sa Eden. Sang si Adan ni kao na sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Si Adan dili ang babae. Si Adan. Mao na nga ang tanan nga sala nga na-contaminate ang tibuok kalibutan sang sala tungod sa kay Adan, dili tungod sa babae. So may naitubag gyapon na si Pablo sa pagsulat niya sa kay Timothy. Mo din nga anak si Christ sa kang Maria, kay babae siya. Nga wala si Jesus Christ nga walay dagdag. Dili day siya na church na ang babaeng natagos og sala. Dili. Tama. No? Kay kon ang babae mao ang cause sang sala, si Jesus Christ na ay sala. Na ay old sin nature. Tama no? Pero dili. Kaya pala sa pastor mo kay ang sala pinaagi sa sperm sang lalaki. Maadto sa babae. Diba mo to old signature. Tama genetically Tama din no. Kaya pala Tama. wala na charge sa kang kuan sa babae. Sa babae. Sa garden sa Eden. Babae ugat ng pagkakasala. Sino nagkuhan? Rico po. Kuya, dunduman mong kanta ni Rico Pono Babae ugat ng pagkakasala. Mao nang lisod religiously mga maghimo ang mga Alis the big. tao or mga religious group sa kung unsa ilang ginatuohan nga dili ma-confirm sa Bible, biblical, ang mali jud. So naghimo-imo sila doktrina. Kag amo ang problema gituohan sa mga katawhan. Pwede pastor, not righteousness ang gigamit, holy. Holy ang iyang gigamit. Holy. Tama, holy po do. Sa 7:26. Ay,
For such a high priest became us, meaning to say nga nagpakatao, who is holy, nan. But pasabot nga ang iyang righteousness is perfect, harmless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens. Tama. Beta na nato dre sa iyang kwan sa Greek. Holy. Pero unsa jud sa ang Greek word sa righteousness, pastor, at saka yung holy? Magkapareho ba sila ng word? Mao ni ay sa ginatawag nga integrity of God. Ang righteousness is part sa holiness of God. Kay tatlo man na ang holiness ang Dios nga ginatawag nga the integrity of God. Ang iyang righteousness, ang iyang justice ug ang love mao nang integrity of God or the holiness of God. So yung righteousness, Part siya sa holiness of God. part sa holiness. Kay tungod nga dira na nahamot ang Dios sa iyang kinaiya sa ginatawag nga integrity or the holiness of God kaning tulo. Ang iyang righteousness iyang righteousness, absolute righteousness, ug sa iyang justice, ug sa iyang loving kindness or love. Mao ning ginatawag nga holiness or integrity of God. Kaning tulo. Kay maadto pug gyapon ta din na. Pagsulti nga ginatawag nga God is holy, mao nang ginahisgutan niya ang iyang absolute righteousness, justice o love. So dina ginapasagahay o dina kanang ginatawag nga holiness nga sa tatlo niya ka essence ana, mao nang gina-exercise niya dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Absolute righteousness, justice o loving kindness or love. Beta na naton sa ubang nga translation, Hebrews 7:26. Hebrew 7:26. sa Bisaya, busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Bilain siya, gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Mao ra gyapon ng kuan mga translation. Pero kung pagsulti ni mo huli, nag-escort ni siya sa iyahang pagkamatarong righteousness. Wala siguro ko di masulti uban. Halimbawa, American Standard Bible, NIV. Mora gyapon siguro. May Galatians, Hebrew. New Testament. So, Hebrews. Pero si Kristo ra gyud nang na-exalt, pastor. Oh, Wala gyud lain. sa ilang tulo. Kay siya man nagpakatawo. Karang nagkanta din na sa Revelation, pastor. Holy, holy is the Most High. Ang meaning niya dira, relative righteousness, justice, love, balik niya on high. Ibig niya sabihin dyan. Sa awit, di ba? Oo. Holy, holy is the Most High, di ba? Nga tong mga Sa angel, sa cherubim, ang mga seraphim. ay seraphim. Unom kabuok nga pakpak nga mga anghel. Holy, holy man po Oh. siya, holy, holy. Kung tanaw nimo na siya nga halimbawa man yon nga kung i-describe nato sa iyang ginatawag nga righteousness, perfect righteousness, justice o love. Gina-emphasize po din na kung tanaw nimo ang tulo ka persona sa pagka-Dios. Holy, holy, holy. Tulo ra jud na. Wala siya nagbawas, wala po siya nagdugang. Pero gina-describe niya kung paano mag-execute ang Diyos dinhi sa ibabaw sa kalibutan sa tulo ka kinaiya sa Diyos. Nga ginatawag nga perfect righteousness, justice o iyang gugma.
Nga besides niya nga ang pito niya ka kinaiya pa, naagyapon nga He is omnipresence, He is sovereign, He is not He is the God of truth, veracity, never change gyapon siya. Pero ang gina-exercise niya kaning tulod yun, di na nga pamagi. Sa tao. Oo, sa tao. Tulod yun. Ginatawang holiness of God. Pero sa unsa man, mao na ang pagsabot sa Dios nga siya balaan. Dili lang nga nagamit kita sa pulong nga balaan nga something lang nga sagrado, basta mao na sagrado siya, holiness, no. Gipadayag jud sa Dios, ginapaila jud niya, ginapaklaro jud niya kung unsa ang iyang pagkabalaan. Dili nga broad kaayo nga murag sige lang, tuon na lang gud para madali. Maya sa Diyos. O mga siya, pastor, ang writer mga ganun wala na lang siya nakaano, holy. Tapos may deep pa dahil siya na meaning. Kay mao ni ay kung atong usisaon nga isa pon nga sa pangapag-usisa nga pagsulti sang Bible o kung alimba mga sinulat ni Pablo, unbisan pa mga sinulat ni Moses sa Old Testament, no? Nga comparing Old Testament kang New Testament. Pagsulat nila ni ana, ang ilang gisulatan, walay reklamo. Wala. Pero kung kita magbasa, mo reklamo jud ta, mo dig up jud sa o pag-study. Kay ngano sila wala sila reklamo? Kay ilahan ang lengguwahe. Nasabtan dayon nila na. Pero kita kay dili nato lengguwahe na, at the same time ginsulat nang po na nga gibadbad sa English or sa atong nga lengguwahe, more reklamo o more research yun ta nga nung gisulti na siya nga mauna. Kay halimbawa, kultura sa Middle East, kay Middle East ra ba ning Bible nato, so lahi ang ilang kultura dito kaysa atoa dinhi, lalo pa karon nga moderno ta kaayo karon. Kasi nang mabalaan mo gud na mo, kung huli gud na gud siya, bawal kang magsaba, bawal kang may movement, concentrate jud ka. So sa anak klase nga Mahadlok sila nga himuon mo na siya, something mapatay ka. kay tungod nga sa ginatawag tungod sa pulo nga holiness. Huli Now, gud siya. kana siya nga pag-describe, sa imo na siya nga side nga Pilipino ka o karon nga context. Pero kung tanaw nimo sa una jud sa ila kung paano sila magkilala sa Dios, nga ginapadayag sa Dios ang iyang holiness, mao jud na siya. At to jud ka sa ilahang sa ilang belief, Katong kultura. pagkakita ni Moises pastor sa ground nga bush, diba? Burning bush, O ingon niya, this is a holy ground. So, Anong umbot niya pasabot sa to? Yun lang ang punto ko kasi dito. May another name ba? Iba ba ang holiness? Ug ang holy? Kaya siya nag-ana man siya nga. Subuang imong sandalyas kay this is a holy ground. tama na. So, meaning to say, nga ang Diyos is perfect in righteousness, bantay ka. Kaya ikaw, dili perfect. O, mo execute jud ang justice of God. Kay kung unsa ang ginademand sa righteousness, mao nang gina-execute sa justice of God. Kag remember nga ang Diyos is perfect. So this is unholy ground. You are not perfect. No? Unsa may pagkabut pasabot nimo nga holy nga sagrado. Remember nga ang Diyos is perfect. What you kay ikat Kumara ng righteousness, same word sa perfect. no. Perfect lahi ang perfect righteousness o ang righteousness ng tao which is relative. Di ba? Dili perfect. Ang same meaning sa righteousness ba? Di ba may pagka-perfect po siya? Ang kinsa Di. Ang word, ang bot ko pasabot pa sa word lang na word. Oo. Wala lang tanang relative or positive. Di din mo ma-distinct. Word ko lang yung relative ba kasi nga ni manggod ang ako nagkitan sa Bible. Ano na yung di na lang dito sila mong gamit o.
right, kundi magamit pa sila og perfect, magamit pa sila word nga correct. Ano word nga Correct. correct? Di ba right? Correct. Tama ba? Di ba? Oo, oo, oo. Di ba na? Magdagot lang ko sa English ba? Kaya daghan kaayo. Oh, so mo na nga mutanaw ka sa context kung asa nila gina-address. So, ang righteousness lang siguro, kung religious ang ano, magamit lang ka og correct kung sa school. Correct. The press lang mauni ba? Right or wrong. Dili tanan nga God sa Bible kay depende man sa context. So kung magtanaw kita in general, dili tanan nga God sa Bible na address sa heavenly nga God. Kinaapoy God nga gagmay sa Bible. Pas ng God sa mga sang Egyptians, sa Egypt ang ilang gods. So mo na nga ginaabutan dira nga small letter D, G nga God. So depende sa context nga sa imong ginabasa o ginasabot. Now, mo na nga kung magsulti ka nga righteousness, kung na-address sa Dios, perfect yun na siya kay ang Dios is perfect. Pero kung na-address siya ang context sa tao, dili sa perfect. So mao na magkuan ka kanang magdetermine sa ginatawag nga righteousness nga sa Dios o sa tao. Kay dili tanang nga righteousness na address sa Dios. Or dili tanang nga righteousness na address sa Hindi lang mo, ano lang yung mga synonyms, no? amo na nga mao na Kung wala kay understanding nga, ang righteousness, same pa rin sa perfect, same pa rin sa correct, hindi pa rin sa true, mga ganun. kay pagtanaw nimo diri nga halimbawa may tao diri nga righteous, hala God siya. Kay kung mag-una ka nga ang tanang nga righteousness is na address sa Dios, no dili. Mabitaw nga ang tao sinful gud siya. Diba si Abraham is the father of Unsa? Faith. Tapos kung si Abraham is the father of faith, paano da itong uban? So magtanaw na po ka sa context nga sa sina nga time gitawag siya nga father of faith siya. Tungod kay sa tanang nga tao sa sina nga time siya jud ang kuya og pagtuo. Pero i-compare na po nimo sa uban plus kay Job. Di mo ba makonsider nga kumbaga pa heroes of faith po sa ilahang panahon. Ayaw i-compare po sa the whole Bible nga gikan sa Genesis pakato sa Revelation. Kay tanan na sila is heroes of faith. Tanan sila. Sa point lang nga nag-obey jud sila sa tanan nga command sa Dios. si Noah, mabutang po din mo heroes of faith. Oo. Paghimo lang nidaan sa ark, Oh, 100. may faith po to. Oo eh. Kay kung walay faith nga no mohimo man siya arka. Mayo kayo panahon. Oh. Tapos ulay-ulan to. Pila to 120 years. Manumano gud to. Sus makita nimo grabe ilang alsahan ay gabas. Tapos pila sila. Ang katrabaho butang nato unom ra ka tao, 3 ka lalaki ug 3 ka babae. Kay si Mrs. Noah kay siyempre anak ni Noah 3 man ka lalaki. Tapos nagminyo, wala pa may sila anak. 3 ka babae, mao tong nag-alalay. O manumano ra ba? Pero kung tanawin mo, Pastor, kanusa naman naglalay ang mga misis sa mga anak ni Noah? Oh, pero consider Ang growing nila. wala ba? Kanang considering lang nga mauna pagkauman si Mrs. Noah ang iyang ginahimo buta na to tigluto. Oh, ana. Division of labor. Si Noah gawali man. Maakon man na nga paghimo nila. Manumano. Ambot lang. Kaya ang instruction kay Noah doon. So, pag masigyan ang interpretation sa mga anak, guba, yun. Ako ba? Diba? Kay dapat mo sunod sila sa command sa Dios. Kay perfect na. Kay Noah, kung nanatag ang instruction, tapos Oh. kung nagawali si Noah, siyempre, ginilig po niya sa iyang mga anak. Oh. Diba? Nga kung sa unsa man nga pamagi nga ang punto lang din na nga ang Dios mao ang nagakuman nga dapat sundon yun nila kung unsang kuman sa Dios nga unsang ibutang din ha unsang himuon din ha mao na nga ang kwan nga mao na nga ang arka ni Noah wala jud na daot
Tungod kay ang paghimo nila nga nag-follow sila sa command sa Dios kung unsang paghimo, nga ang Dios is perfect, perfect yun ang arka. Comparing karon tong Titanic, putaw, welding, solid, guba man. Naguba. Pero ang arka nga kahoy ra manumano, wala naguba. Nga amo na bisang unsa pa to ka loaded kay siya. Bisag overload unsa ba? Wala. Amo na nga ang Dios is perfect. Ang tanan niya ginahimo is perfect. Mao na nga walay sipyat yun na, walay paltos. Okay, righteousness. So, luwas ana. So si Jesus Christ dili consider kundi siya jud is perfect pud, righteous pud siya. Halimbawa ning 1 John chapter 2 verse 1. 1 John chapter 2 verse 1. First John chapter 2. Verse 1. Mga anak, gisulatan ko kamo ni ini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, kita may manlalaban nga si Kristo ang matarong. Okay. Maoy mga tubang sa amahan. Tama, righteous, perfect. So si Jesus Christ, ang second person of the Godhead nga nagpakatao, mo na ang pangalan niya si Jesus Christ, is righteous. Siya murag attorney ba nga siya ang nagapatunga sa tuwa, advocate sa God the Father. Unsang pagbuti pasabot niya na nga kung nakahimo sala ang magtutuo, natawag na siya nga post-salvation sin. Si Jesus Christ ang kapatunga nga nagkasulti nga gibayran ko na sa ibabaw sa cross. Remember nga ang tanan nato nga sala, past, present ug future, gibayran ni Jesus Christ na sa God the Father. Mao na nga siya ang ato ang advocate o nagapatunga, murag abogado nga nagasulti sa God the Father nga nabayran ko na. Kay dili garanti nga human karon nga ikaw is saved na, indwelt by God the Holy Spirit, sealed by God the Holy Spirit in Christ, nga dili ka pwede nga dili ka na makahimo og sala. So, kung makahimo man og sala, na nagkapatunga sa tuwa nga si Jesus Christ mao ang nagbayad sa aton mga sala. Ginatawag na siya nga post-salvation sin, which is affirming nga forgiveness nga ginbayran na ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Kaya ang salvation is carried sumay nga forgiveness. Carried sumay. Kana siya is affirming nga forgiveness. So, una-una dyan nga si Jesus Christ ni bayad sa tanan natong mga sala. Mao na nga kung sa salvation, dili isyo ang sala. Kay ginbayran na ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Ang tao mapa-impyerno tungod kay wala siya nituo kang Jesus Christ. Nga si Jesus Christ is God. Kag nibayad sa atong mga sala. Tanan nga masala dito sa ibabaw sa cross. Namatay sa unod kada banaw sa katatlong adlaw. Ni kayab sa langit kag yara asto ang kamot sa Dios nga Amahan. So kung magkadto na po kita sa doctrine of propitiation, ngano nga si Jesus Christ is our advocate, the righteous. No? Kay ang God the Father was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ sa ato ang mga sala. Ang God the Father was satisfied. Tanan nato nga mga sala. Walay sala nga wa niya ni nabayran sa ibabaw sa cross. Sa kato nga time. Paras po ng 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. For He, God the Father, had made Him, Jesus Christ, to be sin for us. So ginhimo siya nga sad-an sa ato ang mga sala. When you sin, nga si Jesus Christ walay kinaiyasang
Sala, wala sa old sin nature, that we might be made the righteousness of God in Him. So nga mahimo kitang matarong dira sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Mao bitaw nga ang tanan nga nito kang Jesus Christ na ay absolute righteousness of God. Sa tuwa pa, ikaw nga tumulo na kay ginatawag nga eternal life, which is the life of God, no maadto pa kita din ha sa kani nga essence niya, og nakitay absolute righteousness nga gi-impute sa atoa, gibutang sa mga magtotoo ni Jesus Christ, tungod kay nituo sila, nituo kita kang Jesus Christ. Duwa ka kinaiya sang Dios ang gin-impute, gibutang sa imuha sang God the Father, tungod kay nituo ka kang Jesus Christ. So dili kita righteous, nahimo lang kitang ginatawag nga righteous tungod kay gin-impute sa tuwa ang righteousness of God the Father. So dili sa tuang good works nga who made us righteous, kung dili pinagi kang Jesus Christ. Mao na gin-impute sa tuwa ang absolute righteousness. So silbi passes nato na sa langit ang eternal life, which is the life of God, no beginning, no ending, kag absolute righteousness, perfect righteousness. Mo nang passes nimo ngano nga mapalangit ka, kay ang imong eternal life is equal to the life of God the Father, kag ang imong righteousness is equal to the perfect righteousness of God the Father. Kay kung ato ang righteousness, which is kanang hugaw pa sa trapo o pinakahugaw pa jud, mo nang sulti ni Isaiah, filthy garment, dili acceptable to God the Father, bisag unsang kapaningkamot sang tao para mahimo siyang righteous, perfect righteous, dili jud acceptable to God the Father. Mo nang acceptable kita tungod kay we have the perfect righteousness of God, kag na kitay eternal life, which is the life of God. Kay kanang eternal life, di ba, pastor? May eternal life man pud sa fire, di ba? Wala, eternal fire siya. Kaya lang Eternal. kaya lang may life pa rin siya, pero eternal doon sa fire. Oh. Atin yung eternal natin doon kay Christ, di ba? Which is iba doon, no? Oh. Kabaligtaran. Kaya lang pala na ano na may positive righteousness gan gi-impute sa ato kay kung katuman lang gud siya, murag naa man gud sa pikas, pero kanang righteousness man gud sa God the Father lang man gud na siya, kay kang Satan is negative man gud siya. Oh, kag wala, Liar man gud siya. wala man joy righteous sa iya. Hindi righteous sa iya. Kay he's the God of O, lies, kasi na-realize ko ba, the kung father wala of man lies. sa eternal life ang isa ka unbeliever, paano niya ma-enjoy dito ang pain doon sa Hades? Diba? Kung wala siya life. Kuyo. Totoo lang. Ano ba? Oh. Yun ang understanding ko. O mahilig ka sa comparison nga kuyaw kayo kay paano niya ma-enjoy ang pain, ba pain na pero ma-enjoy ka, ha? Ma-enjoy niya ang pain doon at Di- saka yung mga worm doon. Ang agunin niya doon, paano niya ma-enjoy. niya ma-feel? Kung wala siya live, di ba? Kung wala siya live doon. Mao ni ay. So kung talking about sa ginatawag nga dito siya sa ano ni sa hell, Hades, Hades na torment, o kung eternal sa ano ni sa lake of fire, no. Nabay sila ginatawag nga resurrected body. Yun ang ginaanon ko, pastor. Now, at this moment, ang mga unbelievers naa sa ginatawag nga torment, no? Sa torment. Pero soul. Na. Pero soul sila nga wala sila body. Now, wala sila pain. Wala Remember nga ang essence of man
Ang essence of man nasa soul. Pero wala Sas- siya feeling. Ari, mao ni ang sa soul sa tao, naa sa mentality, naa sa emosyon, naa sa volition, Pero pagkamatay niya, dala niya na ang soul. Nasa sa consciousness, nasa conscience, mauning sa soul. pero kung naasa evolution dito, pastor, Wala na, nalak na iyang volition. Lock na. Once nga mapatay ang tao, ang iyang volition nalak na. Now, kani siya maong sa soul, dili sa body. karon kay mamatay pud ta nga as believer dahil unong gihapon na naton. Dalong gihapon nimo ang imuhang Yun ang ano ko. soul. Oh. So now, nasa conscience, pero may isda na ni, kung ako mo tanaw, may isda na ni sa ginatawag nga divine. Kaya ang conscience meaning to say, kung ana, kanang standard, human standard. So, matabuan ni divine na siya ang iyang standard. No? Meaning to say nga, kung unsa nga doctrine ang naa sa imuha, mao nang dala-dala nimo pa hangtod sa eternity. Kana nga doctrine. Siyempre, sa limitation sa ato ang natunan, nga hanggang dyan lang ang ato ang maturity, maura po ang doctrine Kay ninyo ma-believer kang unbeliever, mamatay man ka. Oh. Namajud kay kalag. Oh, Oh. dili siya ilisdan gihapon og resurrected body. Oh. Ay, paano niya ma-enjoy yung Na, i-prepare time pa. po ni taning doon? Kani ay, kay pag-abot sa Great White Throne Judgment, ang tanan nga mga unbelievers, ma-resurrect din na. Sa Great White Throne Judgment, ma-resurrect din na. Pero temporarily, ga-enjoy po ron sila dito sa hell. Amo nang kuya nga pulong nimo kay nag-enjoy sila eh. Mag-enjoy sila karon namon sang ilangan nga ano. Mao na. So, depende na kung paano ka mag-describe sa isa ka butang. Kaya kita ga-enjoy magpunta sa pikas, Oh. pero iba yung enjoyment natin, positive. So, ang ilan negative. So, nay agony. Nay sufferings. Nice suffering. Mao na. Tungkol na sa Yun ang pulong. ginaisip ko, Pastor, Ay. kung dili sila lagyan ng body, Pastor, paano ba nila ma-feel kung unsa gid ang giingon nga justice ang Ginoo? Now, sa pagkakaroon, wala pa sila body. Wala pa yung Wala body. pa. Pero pag abot sa Great White Throne Judgment, Great White Throne Judgment, nga amo nang the end of human history, di na i-judge ang tanan nga mga unbelievers, gikan kang adan hangtod sa pinakaulahi nga mataw sa ibawas kalibutan nga mga unbelievers. So, mahimo sila nga naa sila ginatawag nga resurrected body. Oh, may life gihapon sila, eternal life. May eternal life gihapon Ah, kay. Last pero- time na baya na sila dito, di ba? Eternal na pud ang ilang journey. Kuana siyang nga life, bios life. Oh, pero eternal pud ang ilang journey. Kaya lang, kana siya is bios life. Kay ang life sa Diyos is Zoe life. Ang bios life, Muna nang dito sa pikas. morning ilang life, sa ginatawag nga human life. Diba, anak pa man sa ato karon, bayos pa man ta karon. Bios kita, pero at the same time, na kita Zoe life, Ah, which is divine, iya sa Diyos. duha. Godly life. Now, ang problema lang kay kaning ginatawag nga Zoe life, which is the life of God. So kay life man na siya sa Dios, na makita nimo na siya sa Greek nga kana siya nga life is Zoe life nga iya sa Dios. Tungod kay kana siya nga life has no beginning. Kay remember nga ang Dios nag-exist na siya nga sabot nga in eternity future naa na siya kag no ending mao nang life sang Dios so life o kaning bios life nga dra nagikan gikan ang word nga biology bios life bio life naa siya beginning has beginning kag no ending so mao nang kalag sa tao nga life. May beginning siya at birth, out of the womb, may beaten, kag no ending. Oh, yun ganang ginaisip ko ba kay ang justice man gud sa Ginoo gud kung dili pud niya iano na nga life. Uy, Asa nga life? wala man siya ikuan dito sa soul. Ganun lang ang iyang nga kuan nga wala siya nagtuo. Murag gaan ra kaayo ang penalty ba
Samantala light ang iyang gihatag tapos ganun na. Ayaw po patami. Oo, bitaw Pero kuya, bitaw ko. pero kuya, ang ilang sufferings ay dili mo masulti nga murag simple lang agony or pain lang. No, grabe ang ilang sufferings. Sa pikas man lang good ang preaching man good is doon lang sa positive side. Pero ang negative side man good kung dili ka magtuo. Ay, Murag wala kaayo na ano gyud. Kaniyo, mao bitaw nga si Satan nagaapila sa Dios nga ang judgment sa Dios sa iyaha or sa ilaha nga apil sa 1/3 sa mga Indios nga dili sila haboy sa lake of fire kay perti ang sufferings. Wala lang siya nisugod nga total kuan man ni unsa na pain lang unsa ba? No. Perti ang ilang sufferings din na. Karon ang tao murag relax na lang kay murag sa ano ni salitang bunganga lang nga impyerno simple lang. No. Remember nga without God unsa sulti ni Solomon, vanity vanity, walay pulos ang tanan kung walay Dios. Kag si Solomon perti ang iyang kuan kanang ang luxury niya sa iyang time ay perti pag gusto siya. Daghan siyang gold, daghang gwardiya, daghang sinakpan, daghan pag-asawa, daghan pag-concubine. Pero pag wala ang Dios, karon mao ni bisan unsa nimo kayaman, kung dili jud ka tinuod nga Christian o Christian man ka pero wala ka nag-grow by learning Bible doctrine, dili ka ma-enjoy sa imong Christian life. Sa Pag- kanang daghan yang asawa ni Solomon pastor diba thousands na ni. Kaya Tapos concubine. Pero ang ginatanaw dia pastor nung wala na siya sa sex. Kasi sa part sa iyang pagkayuman di tagbaw niya na wala eh. wala na. Ang iya lang dito is mas ano lang niya mapadako ang katong mga husband nga namatay sa gera, di ba? Yung man lang nga for survival. Pero ingon nga isa ka bagay nga iano niya. Mabitaw nagasulti siya nga aside niya na nga bastante kaysa sa tanan nga tawhanon nga pamagi, di siya na-enjoy sa iyang life without God. So bahala na nga dili kay ka mayaman o somewhat nga murag wala ka na enjoy sa worldly nga mga butang cosmic system, basta naa kay God kontento na bastante na kay ginatanaw po ng eternity. It makes ba nga kung naa kay God magmayaman ka? No. Kay si Pablo makahandle siya sa iyang Christian life, Christian nga in spite sa hitabo siya nga in poverty man o kon in abundance, mahandol niya. Dili nga kung abundance ano ni pag gusto na siya nga bilhin mo ko niyan, bilhin mo ko to. No, dili mao na kundi according to his needs. Mo nang point na nga kung walay Dios sa kinabuhi, walay pagtulunan, di ka ma-enjoy sa imong Christian life. Dili. Okay. So, pray ta. Sige, pasalamat ta sa Ginoo. Sa imo lang Amay, salamat kayo sa mga igayang ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong. Sa din Ginoo nga ma-enjoy kami sa among Christian life. Salamat gid sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pag communicate sa mga sa pag-enlighten Ginoo sa imong mga truths as our divine teacher. Kag bisan Ginoo giving us spiritual understanding Ginoo nga sa mga pag-intindi ni ani tanan nga para sa amon jud nga kayuhan. Ang amo lang Ginoo maging positive din na sa imo by faith lang sa imong pagtulunan kang maaplika sa among kinabuhi in every life situation. Gani salamat jud sa imong grasya, sa imong pamagin na pasalamatan. Kag salamat sa mga sitwasyon nga sa imo ginadangop ang tanan. Pinagis nga lang Jesus Christ. Amen. All right.